kamusta na kayo? Ayan, alam ko na marami na sa inyo nag-aabang ng videos ko, no? Kasi masyado akong busy at marami ako laging kausap sa iba't ibang lugar at iba't ibang bansa. Kaya medyo lagi na akong walang time sa pagbibideo. Pero ngayon, nakasingit ako sa inyo para magbigay ako sa inyo ng konting update. Dahil syempre marami nag-chat sa akin, marami nagko-comment sa aking comment section na kailan ko i-update ang ating VP Sara Duterte. So tingnan natin ang pangyayari at mangyayari sa ating bansa at sa politics system and then sa mga panahon ngayon or quarterly, no? Kasi last nakapagsabi na ako sa inyo kung ano yung mga nasabi ko. Kasi nag-update lang ako once na mangyari na dapat mangyari. Gaya ng sinabi ko sa inyo, si President Bongbong Marcos, so sa mga nakakaalala ng videos ko, ay magbalik-balik sa isang box o isang kwarto. Maaaring iyon ay hospital nga, no? At yung iba naman ay maaaring siya ay mag-isa at iwan ng mga galamay niya o tinatawag natin na mga nasa baba niya, no? At siya ay iwanan ng mga tao niya rin o pinagkakatiwalaan. Subalit sa bandang huli, sila rin ang maglalaban-laban o mag-aaway-away, ano? At kung hindi nyo makalimutan na sinabi ko, meron akong sinabi sa video na malaking financial problem. So yan yung mga naglabasan na mali-malita. At saka yung kung dirating yung punto na kanya-kanya na silang takas o kanya-kanya na segue at marami pa rin mga hindi matigil sa anumang kasamaan laban kay President VP Sara Duterte, ano? At marami na akong sinabi sa inyo na nangyayari na ngayon at nangyayari pa at mangyayari pa. Kaya sa lahat ng mga kabartudas ko, maraming salamat sa lahat ng mga subscriber ko, sa lahat ng mga nag-aabang ng video ko, maraming salamat sa lahat ng hindi pa ako nakausap o gusto makausap. Tawagan niyo lang po ako sa 0962-615-5424. Kaya maraming salamat sa lahat ng mga client ko sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang lugar. I love OFW, shout out sa inyo lahat. Mag-ingat kayo dyan. Panalangin ko palagi ang inyong kaligtasan, kapayapaan at kasaganahan sa buhay nyo at kaayusan. Maraming salamat sa inyong suporta sa aking mga videos. Kaya happy lang, good vibes lang, for akit swerte, always tayo panalo, always tayo tagumpay. Ayan, magtagumpay kayo at supresahin nyo sila. No? Maraming salamat sa lahat ng mga naniniwala, nagtitiwala sa aking mga kakayahan at karunungang gabay ng tagumpay. At maging tapat at saka sumunod lang tayo sa ating mga gabay ng tagumpay. Magtatagumpay tayo, mga kabartugas. Maraming salamat. Mag-ingat dahil sa sobrang init ngayon, sobra din ang magiging kapalit ng mga tag-ulan. So ngayon, tingnan natin ang mga mangyayari at nangyayari pa ngayon. Tulad ng sinabi ko rin sa video ng dalas na pupersahin talaga na pababain si President VP Sara Duterte at gagawa sila ng mga pagkakataon. Subalit, hindi mananaig ang kasamaan sa kabutihan. Anuman ang gawin nila, very strong and powerful. Dahil ang mga Duterte ay isang, sabihin ko na sa inyo, yan ay isang God of Karma, no? Kahit i-google nyo yan or whatever, makikita nyo rin yan sa Google. so ganun na, no? At si President Bongbong Marcos naman ay God of War. Kaya magulo. Kaya malalaman nyo po ano talaga ang difference and comparison doon sa mga politics system natin na nangyari, bakit nagkaganyan at ano man nangyari. So mga nagtatanong, ayan, sinabi ko sa inyo, si President VP Sara Duterte, tinatawag ko ng President because manalo matalo, President siya sa puso ng mga Pilipino at sa iba't ibang bansa dahil superpower talaga si President VP Sara Duterte, no? At abangan nyo, marami pang mangyayari, marami pa siyang haharapin para pabagsakin at para labanan niya rin ang mga haharapin niyang mga kalaban, no, sa politika, na. So ayan, shout out sa lahat ng mga nagtatanong sa akin sa comment section, ano. Tatanong natin dito sa mix na natin, ano, pangyayari sa Pilipinas kay President VP Sara Duterte at kay PRRD. So i-mix na natin yung ating babasahin dito sa tarot card reading ko, ha. Kaya makinig kayo mabuti, no. Ang ayaw makinig, bahala kayong manginig. It's not my problem anymore. Basta ako nagsabi na ako sa inyo kung ano ang dapat kong sabihin bilang gabay ng tagumpay at gabayan ko kayo or ma-update ko kayo sa mga
sign na nakikita ko, nababasa ko, nabivision ko, at kung saan papunta ang sitwasyon. Kaya mag-ingat tayo palagi saan man kayo naroroon, first safe and healthy. Ha? Kaya sa mga nagtatanong, sige, tatanong natin sa tarot card. So tingnan muna natin ang tatlong card na nangingibabaw ngayong, ano na ngayon, January, February, March, April, May. No, papasok na ang second quarter of the year. So ayan, tingnan natin, kasi sinabi ko sa inyo yung first quarter, napakabilis ng mga mangyayari, no? At nandun na rin yung mga segue, at nandun na rin yung tago, kanya-kanyang tago, at kanya-kanyang kasinungalingan sa istorya, at fake news, at kanya-kanyang depensa, no? Kaya puro na lang kaso, puro na lang impeachment issue, so walang kamatayan. Kaya alam ko sumasakit na yung ulo nyo, ayaw nyo na manood sa mga napapanood nyo sa social media. Kaya dito na kayo manood muna, ha? Kaya mga kabartudes, alam ko na miss nyo ko, and then I miss you all so much. No, too much. Thank you, thank you. And tingnan natin ang nangingibabaw na energy sa ating tarot card ngayong second quarter of the year 2026. O yan, tatlo na agad yung sumama sa kamay ko. Ito yung, isa lang ang bilang nito, no? Tapos, tingnan natin yung next. Kasi bunot yan. And next. Ayan. So, ito yung 2 cards, ha. Mamaya na yan. Ito mo ng 3. Pero 1 card lang to. Equal. Ano? King of Swords. King of Pentacles. Ayan. Isang lalaki ang nasa pwesto. Hindi lang to isa pala. Basta lalaki na nasa pwesto, ang mga nasa pwesto ngayon na matataas katulad ng Pangulong Bongbong Marcos, Romualdez, Saldico, at ang iba pang nasa baba niya na puro lalaki ay mga papanganib na ang kalagayan at kanya-kanya ng isip o stress, no? Dahil sa alam nilang haharaping galit ng mga taong bayan at ng mga kalaban nila. Kaya, yan. At isa pang lalaki. Yan. At isa pang lalaki. Kaya tatlo pala silang lalaki. Na, si President Bongbong Marcos, si Romualdez, si Saldico. No? Yung unang lalaki ay nag-iisa na. Naiwan at si President Bongbong Marcos sa palasyo. Ngunit itong isa na si Saldico ay nasa malayong lugar na nag-iisip pa rin. Ang utak ay nasa Pilipinas o sa kaguluhan dito sa Pilipinas dahil siya ay isang hugante na tinatawag nila. No, ito ay nagtatago. Ayan. Ayan. And then next, yung isa naman ay mission. Ibig sabihin, meron siyang mini-mission or mission at gusto maka-travel. Ngunit siya ay maaaring tumakas. Ito naman ay si Romualdez. Yan ha, dinidire-diretso ko na. Bahala kayo. Ayan. Ngunit, may tamang panahon ng kanyang pag-alis. Kasi, lilipad siya or may trouble. No? Karoon din siya ng trouble. I don't know kung mapipigilan talaga siya mag-travel dahil itong tatlong to ang pinakikita ng tarot. No? Na malaking problema ng Pilipinas. No? Ng mga Pilipino. Alright. And the next card is, yan. Very big issue tungkol sa financial ng Pilipinas at gold ang maaaring ma-issue muli at nai-issue pa ulit at walang pamatayang issue dahil dyan mapapasa kamay ng may kakayahan ang pagpapairal sa batas ng pera. Ayan. Nagets mo? Ayan. Yan. Mga grupo. Ayan. Problema sa mga grupo. At maraming grupo mabubuo at mga partido o party list. Kaya maraming mga party list o partido na maglalabasan. At marami rin naman na partido na mula sa mabuti at mula sa masama. So, marami na ring partido about sa mga party list and partido ng mga kalaban na ni BP Sara Duterte ang maaaring magkaroon ng problema. Yan.
mga bawat grupo at grupo na talagang magkakaroon ng mga problema ang mga grupo nila, no? May mga grupo na makukulong at may mga grupo na mananalo sa kaso. May mga grupo rin na mapapahamak at may mga grupo rin na lalabas para sa katarungan at makatulong sa taong bayan, sa mga Pilipino. Kaya yan ang pinakamalakas at higher energy ng ating universe sa ating bansang Pilipinas. Ano? Sa pagtutok ng universe, nakikita natin kung ano ang mga magiging in general. Lahat yung mga sinasabi ko in general. Kaya pagbubuuin nyo na lang lahat ng mga sinasabi ko, no? Laliman nyo pa at ang inyong kaalaman at magkaroon kayo ng karunungan para sa pag isa-isa ng mga sinasabi ko kapag dugtong-dugtong nyo at makuha nyo kung ano yung dapat nyong pulutin, na? Or mapulot, na? Kaya may mga nagtatanong sa atin na maraming itatanong din natin mamaya. So tingnan natin ang 7 card na maaaring mangyari sa nakaraan, hinaharap at kasalukuyan. Ayan. That is the family tree. Mananatiling may pag-asa ang mga Duterte. Ano? Kasi malalagasan lang sila pero hindi sila mauubusan. At hindi magwawagi ang mga kalaban nila dahil pwersa kung pwersa ang mangyayari. No? Nasa batas ang kanilang mga kinikilos at maganda ang kanilang mga ginagawa kumpara sa mga kalaban nila na talaga politics system na marumi. Kaya nakakasuka na ang mga fake news nila at mga di magandang pamamalakad sa atin, no? At magkakaroon ng mga maraming forum, no? Forum, marami lagi mga forum, no? Isa lang to, no? Maraming forum, no? Ibig sabihin, puro pagpupulong, ang mga nagaganap ngayon sa committee, sa Kamara, puro mga pulong-pulong sa Senado, sa Supreme Court. Ang daming mga pulong-pulong ang mangyayari. At saka, ngayon yung meeting o hearing, no? Puro hearing, ayan, walang kamatay ang hearing, no? At kakaloka kasi, hindi mamatay-matay yung hearing dahil tuloy-tuloy pa rin ang pasweldo na galing sa taong bayan na sa mga ganyang hearing, ano? And then, magkakaroon na ng mga kanya-kanyang supwena or invitation letter, no? Ang mga issue ngayon, no? Yan, tungkol sa supwena, letter, issue, and numbers. Ayan, ang mga lalabas at makikita natin o maririnig sa mga social media, mapapanood, ayan. Dami, gulo nila, no? Super gulo kasi talagang marami. At darating din yung panahon nakikita ko merong darating invitation kay President Bongbong Marcos, no? About the letter. I don't know what kind of mabigat na ano yan. Supwena. Okay. Ilan na yan? 3, no? 7 dapat eh. So meron pa tayong 4. Tingnan natin, 4. Ayan, natatapos din ang laban, no? Ng mga politics na yan. Magkakanya-kanya na silang takbuhan o magpapasya na kung saan sila pupunta. Kaya kasi papalapit na at matatapos na rin ang labanan, no? Magkakaroon na ng mga final countdown at saka magkakaroon na ng mga resulta, no? Pero hindi pa rin titigil hanggat kaya nila paganahin ang pera. Ano? Kasi ang pera pa rin ang makapangyarihan sa mga nasa kapangyarihan, no? Kaya wag kayong magpapalinlang, wag kayong magpapaloko dahil lahat ng mga napapanood nyo ay pawang pasa-pasa na or ano na tawag dito, yung putol-putol na. Kaya wag kayong magpapalinlang, wag kayong magbatakot at wag kayong basta maniwala dahil ang mga napapanood nyo ngayon ay hindi na 100% na legit na nandun lahat, no? Kaya makikita nyo sa social media at hindi nyo na mapapaniwalaan o makikita kung sino ang totoo at sino ang tama. Ngunit ang totoo ay hindi nyo pa napapanood at nakikita, no? Marami pang totoo at katotohanan na hindi nyo pa napapanood o nakikita at hindi nila inilalabas. Kaya maraming mga videos, maraming mga evidence, true evidence at maraming mga true record and issue na lalabas. Ano? Kaya abangan nyo na rin at konting kembot pa, nahihirapan at mahihirapan sa pag-upo
bilang presidente si President VP Sara Duterte. No? Kasi may pumipigil. Pero siya ay nasa pagiging vice pa rin. So may chance siya na mapabilis ang kanyang pagiging pangulo. If ever na magkaroon ng magical. Kasi kalaban dito ngayon ay puro magical or magician din. Dahil dito, sinasabi na ang dami nilang hocus-pocus o magic. Gusto nilang magpakita ang mga kalaban ng mga Duterte ng mga bagay na mapapaniwala. Nililin lang nila yung mga tao. So ang dami nilang mga sinasabi. Pero ang katotohanan lang ay dahil lang yan sa politics. No? Kaya huwag kayo basta maniniwala. Mas maniwala kayo sa sinasabi ni President VP Sara Duterte ng mga Duterte dahil bihira ang Pangulo o maging Pangulo ang mga Duterte o leadership ng ating bansa at ng mga nasasakupan nila. Dahil napakabuti nilang good karma ang tawag sa kanila. No? Sila yung mga powerful and amazing good karma ang mga Duterte, no? Kasi marami silang kalaban. Kasi nakikita ko sa sa Luzon, Visayas, sa Mindanao, parang tingin nila kasi kay President VP Sara Duterte, lalo na mga yung hindi ko naman inaano, parang thinking of lang, iba-iba kasi tayo ng version. Katulad ng Davao, ng Luzon at ng Cebu. Tama ba? Luzon, Visayas, at Mindanao. Ayan. Magkakaiba. Kaya, naiiba ang Mindanao. So, very great for ang Mindanao, no? No, ang Luzon kasi very, hindi ko maano, no? Pero, taga Luzon din naman ako. Pero, talagang nakikita ko is very poor and, sabihin natin mga dirty politics, no? Hindi katulad ng sa Davao, nakikita ko medyo maganda. And pagdating naman doon sa mga Visayas, huwag na ma-open yung mga iba. Ito ay parang vision ka lang din or opinion ko or commentation ko lang sa inyo na may mga something ignorance. Kanya-kanya kasing version. Parang ganyan, version ng Mindanao, version ng Visayas, at version ng Luzon. Kayahin natin ay may mahirap hindi magkakasunduan. Kaya huwag tayo magpapa-apekto sa mga kahit anong kwento. No? Kaya yan, tingnan natin mga kabartudas ngayon ng mga katanungan. Maraming salamat sa lahat ng mga nakapanood ng video ko na to. I-like and share nyo. At alam nyo ba na ang dami nyo pang hindi nakasubscribe sa akin pero nanonood. At marami rin sa inyo na nag-aabang. Maraming salamat. I miss you all so much. And then maraming salamat sa mga client ko. At nawa kayo ay palaging relax and mindset. Open your mind and your eyes and your feelings sa mga good vibes. Huwag kayong magpa-stress. No? Kaya tanggalin nyo sa mga hindi pala na nakakapagpa-cleansing at nakakapag-order ng mga Lucky Charm and Protection. Just call me and contact nyo sa lahat ng mga sakit yan. Contact nyo para kayo ay ating magamot. Okay, maraming salamat and shout out sa lahat ng mga supportive kong at loyalty kong mga client na hanggang ngayon, mula noon hanggang ngayon or ilang dekada na nandyan pa rin kayo, nakakonect sa akin, connected pa rin kayo. Kaya maraming salamat po sa lahat ng mga kabartudes ko at mag-ingat kayo. I pray to all of you. Na? Okay, sa lahat na hindi pa magpa-update na po kayo, ha? Eto na, sa mga nagtatanong, meron tayong 5 katanungan, 5 tanong lang, ha? Kasi may mga nagtatanong, update kay PRRD. Ano daw ang update kay PRRD at kay VP Sara Duterte? So ayan, medyo mahangin talaga dito sa aking lugar. Ayan. Yan. Ano ang update sa card ni President VP Sara Duterte at ni PRRD? So, 2 cards din naman kasi dito sumusunod yung isa. So, tingnan natin. Update. Okay. Halos mahubaran at gusto nilang hubaran si President VP Sara Duterte. Butasan ang kanyang mga banga o tinatawag natin na ubusin o limasin lahat ang pwede nilang gawin kay President VP Sara Duterte. Kaya kailangan po, President VP Sara Duterte, mag-ingat ka palagi at talasan pa ang iyong mga pakiramdam. And then I know na kaya mo yan. I trust talaga sa iyo, super, na hindi ako nagkamali sa iyo dahil pare-parehas tayo mga prayer warrior. Kaya maraming salamat
sa mga sumusuporta kay President BP Sara Duterte at loyalists na siya talaga ang pag-asa natin para mabago na ang ating mga pamamalakad na hindi maganda sa ating bansa, Pilipinas. Subalit mayroong kasumpa-sumpa na mga pwedeng mangyari o laganap na mangyayari kay President BP Sara Duterte na ayaw talaga siyang paupuin at ayaw siya makapasok o maging pero kahit habang binubugbog siya, lalo siyang tumitibay. Yun ang hindi nila alam. At very powerful talaga, no? So, marami ang isinusumpa siya dahil takot silang balikan. No? Para sa kanila kasumpa-sumpa si President BP Sara Duterte na maging presidente dahil takot na takot silang balikan ng mga Dutertes. No? Kaya full support lang sa mga Dutertes. At saka ang dami ng gastos ni President BP Sara pero hindi niya dinadaing yan about the financial, lalo na yung pabalik-balik niya lang sa dahig, yung kay President, kay PRRD. Okay, number of 9 kay President Duterte. Naghihintay lang siya ng tamang panahon at siya ay maaaring magkaroon ng milagro, makauwi agad at makalabas sa dahig ICC. Kasi kung sa mga nagtatanong, kaya ako sinabi sa inyo na 50-50 yung nangyayari kay PRRD. Dahil iyan ay bayad or binili, di ba? Or tinatawag ng deal. Kaya any moment, hindi pa pwede siyang makalaya hanggat ang administrasyon at powerful admin support din sa ICC. Kaya yung mga problema o anumang mga haka-haka nyo sa ICC or sa as napakahabang proseso pa yan dahil kalaban ang nilalabanan. Kaya pag-pray na lang natin ang kalagayan ni PRRD dahil siya naman ay matatag at malakas, ngunit hindi natin maiwasan isipin na siya ay matanda na at nakikita naman natin na siya ay humihina, hindi lumalakas. Siya ay tumatanda, hindi bumabata. Kaya pray na lang natin ang kanyang kalusugan. Pero magkaroon ng milagro, maaaring makauwi si PRRD. At saka matulungan siya ng iba't ibang bansa. Gaya ng sinabi ko sa inyo, nung mga nakaraan, may mga bansa na tutulong sa kanya. Iba't ibang lugar or iba't ibang bansa na gusto siya o kukupin siya. Ang lahat ng iyan ay magkakaroon ng katapusan, hangganan, at resulta, at mapanatiling maibalik ang tunay na batas ng Pilipinas kasi binaboy ang batas, wala nang batas, kung sino pa yung hindi lawyer or abogado, yun pa yung mga matatapang sa abogado. Kaya ganyan ang sistema. So, sila rin yung mga hindi bumabali ng batas at gumagawa ng batas, Kaya ang gulo-gulo, diba? Ang gulo-gulo. Kaya huwag kayong mabuluhan ng mga kabartudes. Panoorin nyo lang, obserbahan nyo lang, ngunit huwag kayong basta-basta maniwala. At sa lahat, tingnan natin, and next, okay naman ang kanilang character or kalagayan, ngunit nandun pa rin ang laban. Laban lang, mga Dutertes, kasi hindi magtatagumpay ang kasamaan sa kabutihan. Kaya andyan at sumusuporta sa inyo milyong-milyong Pilipino, milyong-milyong tao at bumoto sa inyo. Kaya maraming salamat sa lahat ng mga tao na naniniwala sa kanilang mga kakayahan. Papasalamat ako sa inyo kasi hindi kayo nagiging marupok na tao. Kaya huwag kayong maging marupok na tao, I pray to all of you and to us, Okay, tingnan natin. May impeach ba? Na naman tayo kasi paulit-ulit. May impeach ba si President BP Sara Duterte? So tingnan natin kung may impeach. 50-50 pa rin kasi meron pa rin mga nahihirapan pa rin siya kasi kung sino-sino yung mga kalaban niya at lumalaban pa rin at hindi niya alam o hindi niya nakikita kung sino-sino pero alam na niya kung ano ang gagawin niya. Ngunit siya ay nagka-focus, meditate at maingat siya sa lahat ng mga ginagawa niya. Kaya kung sa impeachment as of now, kailangan pa ng tamang panahon ni President BP Sara Duterte sa mga impeachment system or factor and meron tayong batas na sinusunod. So nahihirapan man siya pero patuloy pa rin siya lumalaban. So ang impeachment ay 50-50 pero may chance siya talaga na isa lang, 1 point lang lumamang, pwede siya mag-take over. Alright?
Okay. Ano pa? Bali, isa, dalawa, tatlong tanong pa. Ano na ang mangyayari sa Pilipinas? Okay, tingnan natin ano na ba mangyayari sa Pilipinas. Well of fortune. Na, ang mangyayari sa Pilipinas ay paikot at hinihila pa ilalim papunta naman sa taas. Ano, puro na lang dokumento, puro na lang writer, puro na lang issue tungkol sa filings, documents, and requirements and everything, puro na lang on the record, on the list, tsaka puro na lang ganyan, ano? So na ang kalagayan ng Pilipinas ay nasa gulong ng kapalaran, no? Gulong ng kapalaran. Kaya manatili na maging papataas ang lahat ng mga tataas, no? Ngunit merong kumokontrol, no, sa lahat ng mga pangyayari o nangyayaring di maganda sa Pilipinas, ano? At wheel of fortune, gulong paikot-ikot lang, paikot-ikot, nakakahilo, nakakapagod, pero paikot-ikot pa rin sila dahil sila ay kinukumpara natin o nakukumpara sa gulong ng kapalaran. So, yun ang nangyayari sa bansang Pilipinas at parang magulo pa rin ang gulong ng kapalaran ng Pilipinas dahil ang demonyo ang nagkokontrol sa ilalim, no? Gustong ibagsak ang nasa ibabaw. O yan. Okay, ilan na to? 1, 2, 3. Last card. Okay, ano na ang